Ayan mga boss, tulad nyan, mabusisi talaga magawa ng chassis. Lalo kung ganito ang style. Ayan yung heatsink na suklay, pinaputol ko ng 6 inches pala, sorry. So, kaya lang, hindi siya eskwalado. So, kikiling ko pa yan. Tsaka, pupukpukin gilid kasi nakatikwas ano. Hindi magtugma. Ito yung napukpok ko na. Ayan, pantay na pantay. Kasi sakto ito, yung 4 na piraso pag pinagdikdikit doon sa likod ng faceplate na backplate. Pero para maikabit mo yan, kailangan mo ng brace dito sa gilid. I-screw mo yan doon, dalawa. Tapos saka mo siya lalagyan ng silicone compound pag ipipix mo na. Pero yan naman, pinuporma ko pa lang naman. Tsaka kung paano yung mga babawasin pa dito sa heatsink. Kasi yung cover nito, kailangan sakto dito. Para pag pinatong na gano'n, yung 2.5 mm na aluminum, konti lang lagpas nito. Yan. Pwede namang hindi na, kaya lang kailangan pantayin Medyo may usle. Ayan. Ito may handle ito. Ito ba yung handle? Ayun. May handle yan sa harap. Tapos VU meter, analog, hindi palo, volume, left and right, saka power switch. Kakaroon ng indicator yan dito. So ayan. Ganyan yung magiging forma niyan. Inokompleto ko pa yung mga butas, binubuo ko, then kikil. Pagka okay na, pantay na, pati yung mounting ng PCB na module ng class A na Krell, speaker protection, signal buffer, saka yung power supply ng signal buffer. Ganon din sa left, yung amplifier module, yung speaker protection, saka yung capacitor, yung filter. Nagawa ko ng PCB na sakto dito. So, ayan. Ayan yung kayarian niya. Then pagka kompleto na lahat ng butas, papadala ko na sa powder coating. Yan naman yung transformer niyan. Wala pa yung secondary. Ang meron lang siya 12 volt at 12 volt 15, 015. So magwa-winding pa tayo ng ng 12 volt. Dalawa para sa speaker protection. Ito kasi supply ito ng regulated supply ng signal buffer. Then magwa-winding tayo ng dalawang 12 para sa speaker protection. Iwalay din yung supply. May sarili siyang supply. So, ito mga 37-037 o 38-038. Dalawa. So, dalawang 38-038 then dalawang 38-038. Ayan.